the peace of God. Sabi ng Panginoon, vengeance is mine, I will recompense. Ako maniningil, hindi ikaw. Amen po ba? Amen. Purihin ang Diyos ng buhay. Praise God. Now, every word of God, lahat ng pangako ng Panginoon para mayroon tayong peace of mind, they are already established. Amen. Salamat sa dalawang amen. All the promises of God are already established. Amen. We need to read it. Psalm 89. Para makita ninyo yung mga pinangako ng Panginoon, para excited kayo. Para yung mga pangako ng Diyos ay lagi ninyong i-expect. Alam mo ba na gusto ng Panginoon nag-expect tayo everyday sa kanyang mga promises? Ang magulang po excited na magbigay sa kanyang anak kapag yung anak ay laging excited na sinasabi, "Come on, Daddy, Daddy, come on, Daddy, I'm waiting for your promise." Amen? Pero kapag yung anak, "Pangako mo, kalimutan mo." Sasabihin ng magulang, very great. Pero kapag excited ka, "Daddy, Daddy, yeah, thank you for your promise, oh Daddy. Salamat po Panginoon sa Paskong ito. Oh Lord, salamat po sa akin magulang." Narinig po ng magulang, "Thank you, napakabait ng daddy ko." Amen? Yung daddy niya, kahit ng pera yan, gagawa siya ng paraan para hindi na yung gusto mo. Amen. Because of your attitude towards Him. But if your attitude is negative because you're not guarding your mind and your heart, amen po ba? Nandun yung sama ng loob, puro sama ng loob natin. Ang hirap ng buhay natin. Ganito, ang daddy ko ang kunat, at mami ko makunat din. Watch this. Psalm 89. Are you there? Amen. Verse 34. I want you to underline this one. I want you to underline that one. Isulat ninyo sa maliit na papel. May mga wallet ba kayo? Amen. Sulat nyo sa maliit na papel yung maganda yung bulsa nyo sa wallet nyo na parang pera. And every now, yung babasahin ninyo yan. Amen po ba? Amen. Hello? Amen. Psalm 89 verse 34. Kapag may nakakabisado dito, maganda ito. Sabi, "By covenant, I will not break." Hallelujah! Ang sabi ng Panginoon, yung aking pakikipagtipan, yung aking pakikipagkasundo sa inyo, hindi ko sisirain. Oh, glory! Ang Diyos na nagsasalita dito. "Nor alter the word that has gone out from my lips." At hindi ko babaguhin, sabi ng Panginoon, yung mga salitang lumabas sa aking bibig. Ang sabi ng Panginoon, pasasaganahin kita. Ang sabi ng Panginoon, pagpapalahin kita. Bibigyan kita ng mahabang buhay. Magkakaroon ka ng magandang kawakasan. Iingatan kita. Mabubuhay ka ng matagal at mahaba at masagana. Yan ang pangako ng Diyos. Na dapat manangan ka. Na dapat lumayo ka. Hindi ka dapat nag-aalala. Magtanggalan mo ng trabaho. It's okay. God will provide everything that you need. Kasi sabi niya, "I will not break. I will not alter my words that was in you." This is my confidence. I am God. Numbers 23 verse 19. God is not a liar. Amen. Amen po ba? Amen. Hindi sinungaling ang Diyos. Amen. Amen. Sabi niya dito, "Once I have sworn by my holiness, I will not lie to David." Oh, purihin ng Diyos. Ang Diyos po, di ba rin magsinungaling? Amen ba? Amen. Dapat may peace of mind tayo. Nasasabihin natin, "Lord, nandiyan ka. Lord, ito ang pangako mo." Sabi ng Panginoon, lumakad ka man sa bingit ng kamatayan, hindi kita pababayaan. Dumaan ka man sa apoy, hindi ka mapapasok. Dumaan ka man sa malalim ng tubig, hindi ka malulunod. Hahawakan kita, aking anak. Ito ang salita ng ating Panginoon. Kaya sa lahat ng na-encounter natin sa buhay, may mga kahirapan tayo na-encounter, may mga karamdaman tayo na-encounter, ang titignan lang natin is hanggang magtitiwala tayo sa Panginoon, hanggang saan tayo magtitiwala sa Diyos. Huwag natin bibigyan ng buwang ang dyablo. Bantayan natin ang puso natin. Bantayan natin ang ating isipan. Huwag mong bantayan yung kapwa mo. Bantayan mo yung sarili mo. Amen po ba? Minsan kasi bantay pa tayo ng bantay sa kapwa natin, yung pala tayo na napasukan. Hello? Alam niyo po ba yung mga security guard minsan? Ang binabantayan nila yung harapan ng establishado kasi doon dadaan ang magnanakaw. Hindi nila lang, ang magnanakaw ay nag-underground. Tingnan mo ng piyesta ng Amono, yung pawn shop dito. Amen? Tinira sa kabilang kalye. Nag-underground yung magnanakaw. Lumabas doon sa vault nila. Nagkakagulo, pumasok ng Lunes. Everything is normal. Pagbukas ng kahadiyero, limas ang alahas. Saan duman ang magnanakaw? Pailalim.
Amen po ba? Bantay tayo ng bantay sa kapwa natin, yung puso natin, hindi natin pinabantayan, kaya naging biktima tayo ngayon ng mga works and wiles ng Diyan. Sabi mo sa katabi mo, bantayan mo ang iyong puso at isipan. Amen po ba? Para magkaroon tayo ng kapayapaan sa Panginoon. We need to trust God. We need to trust Him. Sa John 16 verse 33, watch this. John chapter 16 verse 33. Amen? Anyway, the title of this message this morning is, Guard Your Heart and Mind. John 16 verse 33. Hallelujah. Praise God. Sinabi mo sa verse 33, These things I have spoken to you, that in me you may have peace. Gusto ng Panginoon mapayapa tayo. Amen? Tingnan nga rito, hindi yan rest in peace, ha? Baka hindi gusto ng Panginoon rest in peace. Hindi. Yung peace na gusto ng ibig sabihin ng Panginoon dyan, yung pagtitiwala natin sa Kanya. No matter how hard life is, we are still confident to lift up our hands and to say, Praise the Lord, hallelujah. Nagtambakan ka man ng utang, praise the Lord, hallelujah. Nagtambakan ka man ng mga problema, praise the Lord, hallelujah. Amen po ba? Ano man ang kaguluhan, praise the Lord, hallelujah. Sabi ng Panginoon, the peace that I have. Amen po ba? Amen. Sabi rito, in the world you will have tribulation. Ito yun, ha? Dito sa mundo may mga tribulation, but be of good cheer, I have overcome the world. Amen. Sabi ng Panginoon, it's another reminder of it. Huwag ka mag-alala na overcome ko na ang mundo. Amen. Kaya nga, kahapon ba yun, o the other day, sinasabing end of the world. Meron pa mga religious leaders kung ano-ano pinagagawa at katapusan na daw ng mundo. Amen? So what? What's the big deal? May pangako ang Diyos. Hindi magugulo ang mundo. Kasi magkakaroon ng new heaven and new earth. Kung gugulangin yung mundo, wala na new earth. We need to know the Word of God. The Word of God will come like a thief in the night. Amen? Darating ang Panginoon, magra-rapture tayo, magkakaroon ng tribulation. After that, lahat, kapag katapos ng tribulation, magkakaroon tayo ng judgment. The judgment day. Lahat ng hindi nagsisi sa kanilang kasalanan, diretso sa impyerno. Pati si Satanas kasama ron. Ibubulit, ilalak. Amen po ba? Pagkatapos po, magkakaroon ng new earth and new heaven. Lahat na ligtas, muling bababa, babalik ulit tayo rito. Pero ang presidente na natin, hindi na kung sino-sino, si Jesus na. This is the promise of God. Kaya dapat hindi tayo, dapat alam natin yung pangako ng Diyos. Na kung ano man ang sinasabi ng tao, well, it's okay. That's your own opinion. I believe in the living Word of God. Paano magbubuno ang mundo? Ang pangako ng Diyos, magkakaroon ng new heaven and new earth. Hello? At sabi niya, I will not destroy the earth anymore with water. My covenant, my token is the rainbow. Kaya nagkaroon mo ng rainbow. This is the token of God. The earth will not be destroyed again by water. Magkakaroon ng mga baha, pero hindi masisira ang buong mundo sa pamagitan ng tubig. Sasabihin naman ng iba, hindi, pastor, kasi umulan ng asupre. Amen po ba? Uulan ng asupre. Eh sa impyerno, hindi mo na kailangan paulanin ng asupre. Kasi puro asupre yung ilog doon. Amen po ba? And you die in that beautiful swimming pool. Nakasama mo yung mga ukod, ibis, scorpions, alakdan, sawa, lahat ng gumagapa. At kapag ito'y lumalangoy, sila kasama mo. Siyempre, gusto nila malamigan. Sana malamig, katawan ng tao. Kaya lahat ng butas sa katawan mo, papasukin nila sa ilong, sa puwet, sa tainga, sa bibig, para magpunta sa loob ng iyong katawan. Gusto mo mamatay, hindi ka mamamatay. Kasi ang pagdurusa doon ay panghabang buhay. Aren't we blessed? Kaya nga pag walang air condition ng church, maaral tayo, init. Eh how much more sa hell? Ito itong sa karon. Amen ba? Oh, glory to God. Amen po ba? Amen. So makita po natin, the peace of God that surpasses all knowledge or thought, ito po dapat ang ipangbantay natin.
ipangbantay natin sa ating puso at saka sa ating isipan. I want you to turn your Bible to 2 Corinthians. Pangalawang Korinto sa Tagalog. 2 Corinthians. Chapter 10, verse 5. 2 Corinthians, chapter 10, verse 5. Amen. Nakalagay dito, casting down arguments, lahat ng pakikipagtalo, tanggalin natin, and every high things that exalt itself against the knowledge of God. Bringing every thought, guhitan po ninyo yung thought. Sa ibang translation, bringing every mind. Sa iba, bringing every thinking into the captivity to the obedience of Christ. So makikita po natin dito, yung isipan natin, kailangan mabantayan natin. Amen. Bringing captivity every thought. Sa internet po, before you click, you think. Amen. Amen po ba? Amen. Before you click, think first. Bantayan ninyo yung pag-iisip ninyo. Ito po kasi ang playground ng kalaban. Yung iba nga, nakaupo, nakikinig, pero yung utak naglalaro. Saan kaya ako magsha-shopping mamaya Christmas rush? Amen po ba? Amen. Yung utak natin naglalaro. Kaya dapat lahat ng pag-iisip natin, mabantayan ito, it will be guard. How would we guard our mind? We can guard our mind and our heart by the Word of God. Hindi po pwedeng sabi mo, Panginoon, bantayan mo yung isipan ko at saka puso ko. Holy Spirit, guard my mind and my heart. Wrong. The Holy Spirit has nothing to do with your own mind and your own heart because you are the captain of your soul. Amen. Amen po ba? Kaya wag mong sasabihin, Panginoon, ilayo mo sa akin ang tukso. No! Ikaw ang lumayo sa tukso.